Karamihan ng pinapautang natin is negosyo. Hindi ho ako nagpapautang sa mga taong pansalo para ipangtapal sa ibang utang. Negative sa akin yan, nire-reject ko yan. Mas pasok sa akin kapag ang tao lalapit sa akin, may proposal na ito kasi yung ginagawa niya. Okay? So meron ako mga pinapautang, mga nagtitinda ng bags. Meron ako pinapautang na kumukuha ng supply, ibabagsak sa ganito. So yan ang mga gustong-gusto nating pinapautang. Then tinatanong natin sila kung kikita ka pa ba kapag ganito ang interest. So sa computation namin, tinutulungan ko sila, nakita naman nila na mas okay pa din. Dati naalala ko may nagtanong sa akin ano daw strategy ko sa pagpapautang. Kasi karamihan sa nagpapautang talaga, pinaka-problema dyan is magaling yan sa una. Paano na ang mga kasunod is napapabayaan. So, nai-stress. Ang ginagawa natin is pinahanapan natin ng solusyon kung anong magiging problema. Okay, bibigyan ko kayo ng tips sa mga nagpapautang. Ang pagpapautang muna ay isang napaka-stress na bagay. Okay? So, kailangan malabanan natin ng stress. Kaya, etong tip na ito ay para sa mga nagpapautang. Pasensya nyo ng ating dito ha. May tayo dyan kaya mukha tayong panotchi. Ganito pa utang natin. Hindi ako nagpapa-agreement. Wala na akong kasulatan. Kasi dumaan na tayo sa maraming kasuhan ng small claims noong unang panahon. At ang small claims na kinasuhan natin, civil case, ay mga wala rin namang agreement. At ang mga pautang na ito ay mga walang interest. Mga kaibigan mo, best friend mo, kamag-anak mo. Ganyan ang eksena ko. So, nagkaroon ng kasuhan at nanalo naman tayo. Ang eksena ay walang kasunduan, pero ibig sabihin, pwede kang magkaso sa isang tao kahit walang kasunduan. Kaya ang pautang ko ngayon ay walang agreement. Okay? Paano ako napunta dito sa stress na bagay na ito? Okay? Dahil kahit nag-isip na tayo, paulit-ulit natin sabi na hindi na ako magpapautang dahil ginagawa ng mga taong ito, hindi pa rin maiwasan yung mga taong mga lumalapit para umutang, manghiram. So, ang sabi ko sa sarili ko one time, kesa magpautang sa sulukohin, i-interestan ko na lang. Okay? So, ang pautang natin is 10%. Konti lang naman pautang natin, pero masabi ko matitino ang mga pinapautang natin. Okay, strategy. Meron akong guarantor. Ang guarantor ko is taga-singil. So, meron akong mga GC na may mga guarantor. So, anong silbing tong guarantor? Sila ang magbabayad ng utang ng taong ginarantoran nila. So, kung hindi na kunyari makapagbayad or yung tumakbo na yung taong ginarantor nila, matik sila dapat ang magbabayad. So, ano naman ang kapalit bilang isang guarantor? So, meron akong mga eksena na 5 beses na mag-renew yung isang ginarantoran nila, yung 10% nun ay sa guarantor mapupunta. Okay? So, para yung guarantor ay kahit pa paano ginaganahan. So, ang naisip ko naman dyan, mamaya, guarantor na lang ng guarantor ang isang tao. Diba? Parang kuha na lang ng kuha ng mga uutang, tapos marami hindi magbabayad. So, nagkaroon ako ng additional rules na ang isang guarantor, kailangan ay 5 beses lang mapapasahan ng utang. Meaning, kapag merong hindi nakapagbayad, hanggang 5 beses lang pwede sa iyong maipasa. Kapag 5 beses ka napasahan ng utang ng iba dahil sa ginarantoran mo na hindi marunong magbayad, ay matik mawawala ka na sa pagiging guarantor at magiging ordinaryong mangungutang ka na lang. Mawawala sa yung privilege na 10% every 5th renew ng taong ginarantoran mo. So, ibig sabihin, iisipin nila doon na, ay, wag ako basta-basta magpapautang. No? Kasi limit, may times 5 lang na nag-guarantor ka na nailipat sa'yo, hindi ka nag-guarantor. Okay? So, yan ang solusyon na ginawa ko dyan. So, ang ginawa ko solusyon para sa mga mangungutang naman, meron akong tinatawag na weekly, 8 weeks. Meron akong tinatawag na kinsena sa tapusan. Meron akong tinatawag na 24 days. So, tinanggal ko yung 30 days. Dati meron ako. Kasi unfair naman siya sa 15 to 30. Kapag nagkaroon ako ng 30 days, wala nang kukuha ng 15 to 30. Pupunta na lahat sa 30 days. Ang pinakamahirap singilin kasi dyan is yung malalaking pautang, which is the 30 days. Kasi yung 30 days na yan, dyan yung biglaan. No, hindi siya napaghahandaan kasi hindi nakasanayan na may maliit na interval. So, ginawa kong 30 days, nilipat ko siya sa 24 days para may mas mag-avail sa 15 or quincenas. Okay? So, ganyan ang tatlong proseso natin. 24 days, quincenas katapusan, or kung kailan ka nang hiram, doon bibilang yung 15 days and then 15 days. And then yung 4 weeks or 8 weeks every Sunday lang. So, ang ginawa natin sa mga mangungutang, nagkakaroon tayo ng check at X. Yung X, ibig sabihin yan, late ka. Within due date mo, kinabukasan ka nagbayad, ibig sabihin may X ka na. At kapag marami kang X, every time na nagre-renew ka, marami kang X,
lagi kang delay, lagi kang late, napakaraming mga excuse, nagkakaroon ng eksena na hindi ka na pwedeng umutang or mapupunta ka sa pinaka-list na papautangin ka. Kasi hindi man tayo laging meron, no? So, unahin natin yung mas updated kaysa doon sa maraming X. Doon naman sa updated magbayad, naka-check na green. And then kapag updated na updated, yung wala ka pang due date pero nagbayad ka na, check and then rainbow. Doon sa listahan na yan, sa GC, hindi papel ha, sa GC mismo ako nag-update. Doon lumalabas yung mapupula, ibig sabihin, napaka hindi mo updated. Yung mga check may mga rainbow, sila yung mga wow, okay ka, ganon. Yung mga updated naman, yung maraming check na green at maraming rainbow, sinabi ko sa kanila na kapag laging updated ka, ibig sabihin, wala akong karapatan na magsabi sa'yo ng no. So kapag uutang sila, kahit san halughugin ko yung pera, mapautang lang sila, yun yung parang responsibilidad ko kapag updated yung nagbabayad. And then correct ko lang ha, bawat guarantor, kunyari 6 ang guarantor ko, magkakaiba sila ng GC. At meron akong tinatawag doon na rating sa ilalim. So ibig sabihin nun, kunyari ang GC1, ang guarantor ay si Eva, at napakaraming X. Ibig sabihin, puro negative yung pagbabayad. Yung payment, laging lahat overdue. So, hindi maganda yung status ng ratings. Nagkakaroon ako ng kung ano ang ratings ng GC. Sa ratings ng GC naman, kapag pumalo ng 1 rating na lang, yung GC, ibig sabihin nagre-reset ako. Ano ibig sabihin ng reset? Yung GC yun ay wala ang pwedeng umutang kahit na isa hanggat hindi ko makolekta ang lahat ng nandoon. Good payer man o hindi. Kailangan ma-refresh. Kailangan mag-back to zero lahat bago bumalik sa pagpapautang sa specific lang na GC na yon. Solusyon yan para sa mga taong hindi updated na sasabihin ng mga updated, ano ba yan, nadadamay kami? Ano ba yan, maayos naman ako, ito kasing si ganito eh. So ganyan yon. Or para sa isa na hindi updated, sasabihin niya sa sarili niya na, ay, nadadama yung iba kasi hindi ako updated, mag-update ako. No? Ganun yun. So, nagka-rules ako na magkakaroon ng stars kapag lagi kang updated or lagi kang may check or lagi kang may rainbow. Kapag third renew na ng isang tao at wala siyang kahit isang X, ibig sabihin napaka-updated niya, magkakaroon siya ng 1 star. Yung 1 star na yan, kapag nagkaroon siya ng isang X dahil na delay, ibig sabihin, mawawala yung star. Magkakaroon lang siya ng ulit ng star kapag 3 consecutive na renew ka at puro ka check at hindi ka nagka-X. Okay? Then, sa 6th renew naman at puro updated ang paghuhulog ng isang nangutang, nagkakaroon siya ng 2 stars. Okay? Para saan itong mga stars na ito? Okay, ganito. Ang 1 star, ibig sabihin niya, may 2 balanse pa siya na kailangan bayaran pero kailangan niyang mag-renew. Ibig sabihin, pwede siyang mag-renew ng kakaltasin yung balanse. Okay? So, ibig sabihin, kapag wala kang star, kapag nag-renew ka at hindi mo pa due date, kailangan mong bayaran ng cash ang lahat ng natitira mong balanse. Hindi ka pwedeng auto-renew, kaltas balance, hindi. Kailangan may star ka. And then kapag may 2 stars ka naman, kapag 2 pa lang ang nahuhulog mo, yung isa 1 star, kapag 2 na lang ang balanse. Ito namang si 2 stars, kapag 2 pa lang ang nahuhulog mo at napakarami pang balanse, pwede ka na mag-auto-renew. Sa auto-renew, kakaltasin na doon yung balanse mong lahat. Okay? So, ganyan pagkakaiba ng 1 star, si 2 stars. Every time nang kakaroon ng X, nagbabawas ng star. So, mahirap i-earn ng star. Kailangan pangalagaan ng star. Ano naman ang mapapakinabangan ng mga tao sa mga stars? Okay? Umaabot tayo ng 3 stars. At ang stars na yan ay mapapakinabangan every December 24. So, 1 star is equals to 500 pesos. So, ibig sabihin, kung nakatatlo kang star, 1,500, 2 star, 1,000. So, ngayon kasi, nag-update ako, ang mga stars na meron ay total of 12,000 pesos. So, ganyan ang kailangan nating ibigay sa December 24. So, sa kanyang pag-iisip, yung mga stars, ang gusto ko kasing mangyari is, makita nila na mas okay dito, mas okay sa akin, na ikaw mangungutang ka kapag sinira yung pangalan mo, ay hindi ka na ulit makakautang, doon ka sa iba. No? Ginagawa natin yung pinaka parang the best na ikaw yung pinaka okay sa lahat.
para sa'yo sila mag-stay, okay? And then may mga eksena tayo na kapag nagpasira sa utang, yan yung mga problema natin na kinaka-stressan natin, no? So, tanggalin natin yung stress. Just, mamaya ko i-discuss, okay? Kapag 3 months na hindi nakakapagbayad ng utang, hindi ko muna yung ipinapasa doon sa mga guarantor. Ako pa rin muna ang naniningil, okay? So, nakikipag-usap ako sa mga tao na katulad ng mga nakaraan natin, hindi na iniintresan yung simula ng nag-last ha. And then, yung total nun, wala nang interest, bibigyan pa natin ng terms kung paano nila mababayaran. Kunyari, sila nagsabi, hindi tayo mag-o-offer na o bayaran mo na itong, hindi ganon. Sila ang tatanungin ko. Kung tingin mo, hanggang kailan mo ito kayang bayaran. So, pag sinabi nila ng 6 months, ililista ko yun nang walang interest. Hindi na i-interestan yon para makapagbayad na lang. At sila dapat ang magbibigay ng terms. So, sa 6 months, hindi na na-interestan. At meron pa rin mga pumapalya. Yon, kakausapin ko na sila ulit. Ang ginagawa ko dyan, pagkausap ko sa kanila, nasa kanila yung total na walang interest na na umabot ng 6 months sa kondisyon na gusto nila. Tinatanong ko sila kung pwede na nilang bayaran. And then yung iba nagre-request na, kunyari ang total ay nasa 50,000, humingi ng discount, binibigay natin. So tinatanong natin kung magkano yung gusto nilang discount, and then yun yung binibigay natin. Kino-compute natin kung hindi naman lugi. Okay, so sige, bigay na para tapos na. Okay yung communication ninyo, walang nasira, walang both na stress, natapos na. And then hindi ko na ulit pinapautang. Okay? So, kung meron din ako eksena na kunyari, hindi na nakakabayad, hindi na rin tumutubo, tinatanong ko kung gusto mo bang i-convert na natin ito sa gusto mong months, and then after nyan, pipili ka kung anong gusto mong percent. 5% para dito sa pili mong months, or 0% pero hindi ka na ulit makakautang. So, meron akong mga nangungutang sa akin na mas pinipili nila na magpa 5%. Kasi gusto pa nilang umutang sa mga susunod after nila ma-settle yung utang nila. Then meron pa rin naman mga pumipili din na 0 interest na lang para wala na silang utang, no? Tapos meron silang mga eksena ng mga asawa nila. Ang nare-request nila sa akin is babayaran na lahat, then i-discount kahit wala ng interest yung mga gumanang months, at nakikiusap na wag ko nang pautangin. So, pastabor din naman sa akin yun kasi yun rin naman yung rules ko. Yung mga tao, iniisip nila na kapag daw nagpapautang ka is malapit daw sa'yo ang sakit. So, hindi tayo naniniwala dyan. Kaya nagkakasakit ang isang tao kapag nagpapautang dahil nai-stress, kakasingil, kakaisip sa mga taong may utang sa kanila, which is yun ang dapat mong iwasan. So, para maiwasan yun, ito ang isipin mo. Kung nagpapautang ka ng 10%, yan yung common ngayon 10%. Nagpapautang ka ng 10% sa isang tao at umabot siya ng 5th renew. Ang 5th renew kasi 2 months no? So, malabas siya 10 months Mas mababa pa sa 10 months kasi nga wala tayong 30 days. May 24 days, may 8 weeks, may 4 weeks. So, may mga araw na pag binilang mo is na pe-preserve pa. Kung kukumputin mo, 4 renews pa lang o umaabot ng 9 months, 8 months, ang taong umuutang sa'yo na may same value, by the way, may limit lang tayo ha. Ipaalala ko lang na dati kasi nagpapautang tayo kahit magkano. Ngayon nagkaroon time limit. Bawat isang tao dapat ito lang. Pero this December na excuse kasi nga yung karamihan ng pinapautang natin is negosyo. Hindi ho ako nagpapautang sa mga taong pansalo para ipangtapal sa ibang utang. Negative sa akin yan, nire-reject ko yan. Mas pasok sa akin kapag ang tao lalapit sa akin may proposal na ito kasi yung ginagawa niya. Okay? So, meron ako mga pinapautang, mga nagtitinda ng bags. Meron ako pinapautang na kumukuha ng supply, ibabagsak sa ganito. So, yan ang mga gustong-gusto nating pinapautang. Then, tinatanong natin sila, kung kikita ka pa ba kapag ganito ang interest? So, sa computation namin, tinutulungan ko sila, nakikita naman nila na mas okay pa din. Okay? And then, kapag malaki na ang pinapautang or gustong utangin, pumapasok na yung collateral, which is para sa akin, title ng bahay, pero walang kasulatan. Bakit walang kasulatan? Dahil wala akong planong kumuha ng mga bahay dahil sa pautang. No, yung mga ganun sapot. Wala akong ganun, ayoko ng ganun. Kaya kinokolekta ko ang original title ng mga bahay dahil nung nakaraan experience nga natin, bumili tayong foreclosed na bahay. Na-lost yung title ng pinagbilan natin. Ang paggawa ng title, pa-lost, is kailangan ng hearing, kailangan ng attorney, umaabot ho ng 100,000. So, feeling ko kahit papaano, papaisip sila na bayaran na lang yung utang kaysa magpalos ng title. 1 year bago ilabas ang bagong release na title kasi nga i-declare nila na lost yung title, no? Balik tayo doon sa computation. Ang isang taong umuutang sa'yo, sabi natin umuutang yan ng 20,000 at consistent 20,000 kasi nga may limit ka.
Kung kumputin mo yung interest ng, sabihin natin na 9 months or 4th renew niya, yung inutang yung 20,000, nabawi mo naman na. Yung pang 9th renew, pang 10th renew niya, na gumawa siya ng atraso niya, is kinita mo na yun sa kanya. Kung consistent yung pag-utang niya, ha. So kapag nakalagay kasi sa akin yung 2nd renew, 3rd renew, 4th renew, 5th renew, ibig sabihin nun, 2 months, 4 months, 6 months, 8 months, 10 months. Kapag 5th renew or 6th renew na yung tao at medyo tumatagilid na, ganyan yan eh, marami matitino sa una, then katagalan, hindi na siya nagiging okay. Kapag na-compute mo na sa ika-5th renew niya, doon siya tumatagilid, kasi 7th, 8th renew niya, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ma-stress kasi yung pinapaikot mo sa kanya ay kita mo na sa kanya. Yung principal na pinaikot mo ay nasa iyo na nung ika-4th renew, ng final na renew ng ika-4. No? So, ika-5th, ika-6th, yun ay kinita mo na sa kanya. So, yan ay pag-iisip para hindi ka nai-stress kakahabol. Okay? Para doon mo na naipapasok yung mga option na pwede mong singilin, nang wala ng interest, pwede kang magbigay ng option sa kanila para matapos na lang, pwede kang magbigay ng discount. So, sa ngayon, yan muna ang tips na maibibigay natin sa mga nagpapautang. At again, huwag kayo masyadong nai-stress sa pautang kasi totoo, bumabalik yan sa sakit. Yan ang tingin ng mga tao. At kaya ka nagkakasakit kasi nahihirapan ka maningil, kakaisip sa kanila. Okay? Kaya kung tatanungin mo ako ngayon kung okay magpautang, maging negosyo ang pautang, hindi.